Ay, nako, kaya pala sumemplang din to eh. Yung reklamo nila, wala pang stabilizer, wala pang mga strut bar, kabilaan. Kaya kayo, mga tropa na mahilig manghiram ng motor dyan, mahilig magmotor, tapos pag sinuli, may problema, inambongkal ka. Mga tol, pahiram, tapos madamot pag di pinahiram. Tapos pag nasira, pasensya ka na, inambongkal ka. So si Sir, pinahiram niya tong motor na to sa tropa niya, at bumalik, ganito na itsura. Nawawala yung manibela, nawawala yung mga mating, at ang dami niyang gas-gas. Ayun, pati sa upuan, minor lang namin didikit to, bibili tayo ng mas magandang double adhesive pag i-fix na. Sige, kabit muna natin ngayon. Pairings muna tayo. Susunod na yung accessories para matansya natin. Para may kopya tayo ng pinakitsura nito. Kung si Aerox Tisay ay napunterya ng mga tambay. Anong nangyari dito? Discuss po, sir. Oh, ano ba? Oh, ano to, pusa? Dito pusa. Parang susi. Ito namang X-Max customer natin ay nabiktima ng Tol, pahiram. at ang mas masaklap, hindi lang fairings ang punteriya. Nawawala yung manibela, nawawala yung mga mating, at ang dami niyang gas-gas. Ayun, pati sa upuan, Kaya sa mga X-Max users dyan, nakatulad ng senaryo sa customer namin or gusto ng upgrade, ito po ang episode na para sa'yo. So ito, di ba nakita nyo may ginawa tayong X-Max dati, yung sa Seawoman. Wow! Ayan na siya. Ayan na, ma'am. Wow! Diba? Sobrang nasa-speechless ako kasi halos lahat ng nirequest ko kay Boss Art, kahit through video call lang kami nag-usap about dun sa mga gusto ko ipabago dito. Sobrang mas nag-exceed pa siya sa expectation. Ayun, as a sweet girl lang talaga tayo for today's video. Talagang sa 01, kaywang number 1. So, ito, Seaman ang mayari at ito ay biktima ng tol pahiram. So, Seaman si Sir, pinahiram niya tong motor na to sa tropa niya at bumalik, ganito na itsura. So, nawawala yung manibela at nawawala yung mga mating at ang dami niyang gas-gas. Ayun, pati sa upuan, So, sa mga nakaka-relate, ayun, saklap. So, okay. So, dinala to dito, syempre, para ayusin at also para na rin i-upgrade. Kasi yung dapat aayusin ni Sir, sabi niya, since ganyan na rin naman yan, i-upgrade na natin. So, una niyang kinuha, sa wakas, ito na. So, ito yung mga body kits for X-Max. So, pinakita na natin sa kanya yan. Approve niya na yan. So, ngayon, pakita ko sa inyo, ilalapat natin. Napatulong tayo. Kubarin natin isa-isa. Gusto ko makita kung saan siya nakalagay. Ito, mukha to for sure. Uy, carbon. Legit. Carbon patong. Carbon patong. So, carbon patong. Ito, another carbon patong na naman. Ay, putang ganda. So, may design na yan. So, puti ito last time na nakita nyo. Ngayon, carbon na siya. Ganito yan, Yan. Replacement to o patong lang? Patong lang, okay. Para gumanda, sundan natin yung mga butas na urig. Butasan natin. Puro gas-gas na naman na to, So, ito yung side fairings niya. Ito, mukha. Ito, dito to. Ito ay patong din. Wow. Ganda. Ganda. Hindi siya carbon. Kulay gear oil na naghalo sa tubig. Kulay sopa. Ito ay patong din. Ito ay... dito nga siya. Side fairings. Carbon and mocha ang kakalabasan niya ngayon. Oy, mocha na carbon. Ang ganda ng kulay. Walang kapares. Tara, palatag natin lahat. Dalawang pares. Tapos ito, dito naman to. Sir. Okay. So, ganito to. Dalawang pares. Tapos ito, mas malaki. Laki agad ang pinagkaiba. Tutuwa yung customer nito. Sasabihin niya, sulit talaga to. Kahit ako, ngayon pala, nasusulitan na ako Tignan natin ano pa mga laman yan. Ang ganda. Habang kinakabit nila yung fairings, isa-isayin ko na rin sa inyo yung mga ikakabit dito. So, unang-una, syempre manibela. Alright, mga C1 Nation, Part 2, Day 2. Ito yung mga pyesa na ikakabit natin para dun sa X-Max. X-Max ng tol pahiram, tapos pagbalik, ganito na itsura. Identi raw yun, nabali, hindi na nila binalik. Ang X-Max V3 ay yung manibela niyan is nare-recline. So, ito yung flange na yun. Pwede mo siya i-adjust forward, pwede mo siya i-adjust abante. Tapos, ito yung pinaka-manibela, yung pinaka-centerpiece ng manibela. Ito naman yung left and right side niya, mga wings. So, CNC alloy yan. Okay, so may manibela na si Sir. So, naikabit na natin yung fairings, nasukat na yung fairings na moto sa ngayon, ipapa-dikit na natin ng buto kasi puro ipit lang ginawa namin ngayon dito Ipapa-pull na dikit na natin yan. At ito yung mga ikakabit. Lintik. Handami.
So, number 1, smoke. Ayan, comfort seat. So, leather and may traction. Also, ang maganda rito, yung angle nito, mas manipis dito sa gilid. So, ang problema natin sa X-Max, masyadong malapad. Kaya yung singit natin or legs natin nakabuka. Ngayon dito, mas trim yung gilid, kaya mas mababa to. Maganda dito, yung back ride mo mataas. Also, may separator. Pag walang separator, pag nag-hard brake kayo, yung back ride nyo, muuntog sa inyo. So, ito comfort seat for X-Max. Ano pa ba? Taillight. Ayan, integrated taillight. So, JPA for X-Max. Alam niyo na to, integrated to. Tapos ito yung pag in-on mo, may mga sequence na mangyayari. Pag pinatay mo, may mga sequence din na mangyayari. So, ganyan siya pagpatay. Pag binuksan, yan. Yan ang taillight natin. Going left. Okay. Natatapos niya yung program. Try natin hazard. Good job. Ito, X-Max backrest. Kung komportable na yung backride mo, anong usually reklamo ng mga misis sa X-Max? Walang sandalan. Pakiramdam nila palagi silang malalaglag. Ang laki kasi ng motor, ang lapad, tas ang haba. So, solusyon, meron tayo ditong backrest for X-Max. May kasamang fairings yan. So, ito yung papalit doon buo. So, pag tinignan nyo siya, pag kinabit na natin siya sa motor nyo, nakaganyan siya. Dito siya didikit. Ang problema ko, paano natin didikit kung may fairings na ganito? Bale, gawa natin ang paraan yan. Siyempre, i-upgrade natin yung suspension, race power. Meron itong compression, meron ding rebound. Ang compression ay ang pasok ng hangin pababa. Pag tinagasan natin, makikita nyo ang compression niya, titigas. So, okay, matigas. Pero pag nirelease natin siya, mabilis lang siya bumaba kasi malambot. Yan. And then yung rebound naman, ang components niya nandito sa baba. Ang rebound is ang pagbalik. Stock rebound, walang adjust, mabilis. So pag ni-adjust natin yung rebound ng plus, mabagal siya babalik. Okay? See? Dahan-dahan siyang umaangat. So, race power. 01, number 1. Siyempre, front naman is stock pa rin yung shock pero yung loob, ito ilalagay natin. Yung cartridge for X-Max. Kasi nga naman, ang problema niya rito sa X-Max niya raw, malundo, lumulubog. Kaya ito, lalagay natin to. Ang laman po ng front shock ninyo sa loob ay spring at oil only. Tignan nyo naman yung spaces, maliliit. So, ibig sabihin, pag ganito kaliliit, kaya nitong mag-handle ng mga extreme pressures. So, yun ang purpose ng spring na to. Ito naman, yung stabilizers natin, yung sa front, sa gitna, at sa likuran. Next is, napanood nyo yung video natin na mas magaling pa raw tayo sa engineer ng Yamaha. Kasi siya mismo nag-feedback na yung X-Max niya, pag lumiliko at nadudulas or nadulubak. So, ang solusyon natin doon is itong mga strut bars. So, ito yung sa likod, kasi ito naman yung sa engine bay. At kung nakukulangan ka pa, pag nalubak ka kasi, yung manibela ng X-Max gumaganon din. So, meron tayo ditong tinatawag nilang POSAS. So, stabilizer din to. So, meron tayong rear, center, at front. So, 3 piraso yan, kakabit natin. Siyempre, may race power, dapat may B-lane. So, ang lalagay natin is full titanium for X-Max. So, titanium na GP1, yung elbow, sobrang gango. Sobrang gango pa. Kahit daliri, kayang-kaya. So, elbow yan elbow pa lang yan. Maganda rito, pag naluma, hindi nangingitim, nag-aasul. Mas ang maganda ron, pag nag-asul siya, pwede mo siyang i-restore back to silver at mag-aasul uli siya. So, yan ang benefit ng pagkakaroon ng titanium. Siyempre, tibay, forma, at power. Ganun siya agaang. Okay, so dito yan. Next is, okay, mags. Ito, mags to. X-Max mags from Race Power. So, mamaya ko napakita yung design nito sa inyo. Napanood niya rin kasi yung isa kong vlog na nagpalit daw tayo ng swing arm. So, ito, Motaro swing arm for X-Max. Lalagay natin yan. Ito ang swing arm na stock. Ito naman ang lighted. Sa aesthetics naman, sa swing arm, malinis. Mas malinis siya tignan ngayon. At sabi niya, meron ba daw tayong radial caliper? Meron. Race power. Ayan. Gusto niya raw harap-likod. So, anong maganda rito sa radial calipers? Ang maganda kasi sa radial calipers, hindi mo na kailangan magpalit ng bracket pag naglaki ka ng rotor. Ang kailangan mo lang is magdagdag ng spacers dito para sumakto na yung size ng caliper mo. Kasi atras yan eh. Ngayon, kung nakukulangan ka, pwede ka mag-plant pa ng washer para mas kumaba pa. Diba? At di hamak na mas malaki to sa any fork path na nakasanayan nyo. Tingnan nyo naman yung size nito. Halos mga pang big bike na. Kaso, sabi niya, kung mag-upgrade ako ng caliper, dapat mag-upgrade na rin ako ng rotor. Ano yung rotor niya? Ayun, ganda yung rotor niyan. Kulay black yan. Ito,
Galing pa to ng Malaysia. Pinasadya niya talaga to. Pina-order niya sa amin to. Medyo special kasi tong rotor disc na to. Yes po mga ka-Z1 Nation, pumupunta pa po si Boss Arch sa ibang bansa to discover new products and innovation para sa inyo. Kaya naman ang body kits ng X-Max ay maingat naming pinilatis at pinili para masiguradong kalidad lagi ang aming produkto at serbisyo para sa inyo. Maski ang rotor disc para sa aming customer ay galing pang Malaysia. So dito curious, floating disc na black disc, nalalagyan natin ng radial caliper ng race power. Ang kagandahan po sa mga radial calipers ay hindi na kailangan magpalit ng bracket kapag naglaki ng rotor disc. Ngayon, kung lumalaki yung disc, lalagay ka lang ng spacer dito. Tapos, ipapa-front repacking natin to kasi ikakabit natin to. Yan. So, ito para dito to. CNC Nui Racing. Dito yan, oh. Yan. Dyan siya. At dahil bulky ang stock crankcase ni Sir, partneran natin yan ng CNC cover at flat transparent na air filter. Tapos, sa front suspension, lugaw na raw yun. Papalitan natin ng fork oil. Ilalagay na rin to. Itong inner tube, may mga spring yan sa loob. Papalitan natin. At ang ipapalit natin, ito, sa race power. Kesa sa stock na spring, ay mas makapal po ang spring ng race power. Dahil dito, mas kakayanin po ng front suspension ang extreme pressures ng kalsada. Boss Arch, paano po ito matitimpla base sa timbang ko? Para matimpla natin siya, ito yung maganda dito sa front suspension inner kit. Ang maganda dito, ito, tunable siya. Maganda rito, meron siya nito. Yan. Itong mga washer na to, pwede mo itong ilagay dun sa loob ng spring mo, sa ibabaw. Sa ibabaw nito. Meron tayo ditong 10 na spacers na pwede mong timplahin kung ano yung gusto mong weight. Ngayon, kung sobrang gaang mo, baka dalawa lang ilagay mo, pwede na. At syempre, every time na magpapalit tayo ng oil, dapat sukat. Hindi po pwede ang hula-hula. Hindi po pwede ang sobra, hindi rin po pwede ang kulang. At syempre, kung gagamit tayo ng oil, kung dapat yung subok na natin. So kami, ang subok namin, ito B-Shock. B-Pro Shock. So meron tayong regular nito pang underbone, B-Shock lang. Tapos yung B-Pro Shock, yung mas malapot para sa mas malalaking motor. Ito, inatras mo ba to? Na-adjust yan. 3 ang butas niyan. Pwede nyo siyang iusog forward, gitna, at patras. Yes po mga ka-Z1 Nation, even ang stock handlebar po ng X-Max ay adjustable. Ang advantage ng bagong handlebar na nakakabit natin ay mas dagdag na comfort. Bakit kamo? Dahil di hamak na mas may dagdag na height ang bagong handlebar. Kaya mas malapit ito sa driver. Wala nang ngawit at mas komportable na ang biyahe. Ang panibago, lapit masyado ng manibela niya. Yung akin kasi nakabante pa konti. Ano, pagtakbong tamad na talaga to. Pagtamad na talaga to. Paano naman ang panggilid ni Sir? Naka HIRC na panggilid na siya. Ang kaso, may problema sa setup niya. Ito ngayon ko rito. Walang kapares na bola, HIRC. Dapat pag bumili ka ng CVT nila, HIRC din yung bola mo. So tingnan natin itong isa namin dito. May spare ako dito eh. Sa X-Max ko rin to. Pinapatono na rin kasi ni Bossing. So, yung belt niyan, wala na. Sige lang, palitin na yung belt. Ito yung belt nyo. Pwede pa naman yan. Pwede ka pa naman sumubok. Subok ka. Next. Wow, kahit na kayo na. Gamit na gamit ah. Ay, okay na sira. Ayun, okay na kain. Mas malayo ka itong isa. Malalim na po. Mas malalim oh. So, ito ay bola din ng HIRC. Yan, 11-12. Ito kasi ay straight. Stock to eh. Kung ano yung kasama sa binili mong fully drive pace, kasama na to. Ngayon, siya, alam mo na yun naman ang sikreto ay ang bola. So, ito. May tono kaming nakaset. 11 and 10. Ayan, 11 and 10G. So, yan ang panggilid na ilalagay natin. Kasi meron tayong spare. Ihahalo na natin doon sa customer natin. At di na natin siya i-charge doon. Previous na ni Boss Arch yun. So, 1-3 ang center spring namin. Ang bola is GIS 11 straight HIRC. Alam mo ba yung nangyari dito last time? Pagdating nito, walang manibela to. So, nawawala yung manibela at nawawala yung mga matting at ang dami niyang gas-gas.
Ayun, oh, pati sa upuan, oh. Ayun, oh. Pinapahiram po nun kahit sino. Ayos na. Opo. Kahit sino daw, pinapahiram. Punta kayo dun kung gusto nyo iramin to sa kanila. Oh. Tol, pahiram. Color blue talaga ang paborito ng kuya mo eh. Opo, kulay blue blue talaga po. eh, no? Kaso medyo sabi mo sa kanya, medyo naging Christmas tree tayo ah. Kasi may pula eh. So yung kulay niya, hindi na siya black. Ginawa natin siyang cream. Yes po mga ka-Z1 Nation, pumupunta pa po si Boss Arch sa ibang bansa to discover new product and innovation para sa inyo. Kaya naman ang body kits ng X-Max ay maingat naming kinilatis at pinili para masiguradong kalidad lagi ang aming produkto at serbisyo para sa inyo. Maski ang rotor disc para sa aming customer ay galing pang Malaysia. Pero don't worry sir, kasi ito, patong lang naman yan. Hindi ka pa magkakaproblema niyan. Another successful build mga ka-Z1 Nation. From napagtripan at nawawalang manibel. The Poging X-Max build. Tara! At isauli na natin to sa customer natin at hopefully magustuhan niya. Alright mga Siwa Nation, nandito na si Ate Dayan. So kapatid niya yung may-ari ng X-Max natin. Eh wala pa naman si sir at istorbo ka, di ba? Hindi pa dapat pinapakuha eh. Kaso sinend ko yung picture na attack. So kino-confirm. Ngayon, ikaw na makakita. Nandyan siya, no? Opo, ito kausap ko po. Naka-off yung camera, naka-loudspeak. Apo. So mamaya mo na yung on yung camera. Para ikaw unang makakita kasi naka-cover pa eh. Tara, pakinggan niyo ah. So ito, ilang buwan namin itong ginawa. Sana magustuhan ng kuya mo. Definitely, magugustuhan ng kuya mo to. Tara, tara. 1, 2, 3. Yan. Yan. Oo. Diba? So ano sa tingin mo? Magugustuhan ba ng utol mo to? Opo, ang ganda nga po eh. Diba, ibang-iba na dun sa X-Max, no? Tapos pasabi dun sa tropa ng utol mo na nanghiram nito, ha? Huwag niya nanghihiramin uli, ha? Alam mo ba yung nangyari dito last time? Pagdating nito, walang manibela to. Eh, ano ba yung kuya mo? Galante ata, eh? Pinapahiram po nun kahit sino. Ayos na. Opo. Kahit sino daw, pinapahiram. Punta kayo dun kung gusto nyo hiramin to sa kanila, oh. Tol, pahiram. Diba? So, nandiyan ba si kuya? Ano po? Opo. Okay, kuya, ayos na yung motor. Kaso, huwag mo na raw ipapahiram kasi ang laki ng pinagbago. Tol, pahiram. Diba? O sige, pa-video call daw. Video call mo nga. Excited na eh. Gusto mo makita ako magpapakita sa kanya. Ito po. Hello, sir. So, ito na yung X-Max mo nandun, oh. Nandito na rin si Dayan. Ito sa mo, na-istorbo natin siya. So, ito yung motor. Ayan. O, diba? So, yung kulay niya, hindi na siya black. Ginawa natin siyang cream. Pero don't worry, sir. Kasi ito, patong lang naman yan. Hindi ka pa magkakaproblema niyan. Tsaka hindi yan fiber ha, ABS plastic yan. Ito yung pinang-order mo sa amin specifically sa Thailand. Pairings na hindi patong. So okay na Dayan ha, na-explain ko na sa kuya ko lahat. Papalalamog na lang namin to sa inyo, no? Ano nga ba to? Ito po yung pinadala ng kuya ko na parang ipapaano. May mga finishing touches si sir. So ito, emblem, alloy, para dito yan. Ayan, replacement yan dyan. Color blue talaga ang paborito ng kuya mo eh. No? Opo, kulay blue talaga po. eh, no? Kaso medyo sabi mo sa kanya, medyo naging Christmas tree tayo ah. Kasi may pula eh. May pula eh, oh. Next is, ano kaya to? Ano to? Tire valve. Tire valve. Kung ano-ano ginagawa niya sa barko, check out lang ng check out ah. Tapos next is, ay ito. Sarap, carbon fiber. Kasi ito, request to ng kuya mo. Ako na nagpabili sa kanya. Kasi ito, stainless lang. So nagagasgas siya. So papalitan natin siya nito. So, ito yung mga huling piyesang i-install natin dito. Habang kinakabit to, relax ka muna doon, ma'am. Sige po. Kausapin mo muna si kuya mo kung ano pa yung mga plano natin dapat gawin. Sige po. Okay? Sige po ka muna ron. So, yun, sir, no? Yung kapatid mo, nandun muna sa loob. Wala Send ko po. sa iyo yung video, yung binalag ko to doon. Siyempre, sama na rin natin dito sa video ko ngayon. There's no such thing as plug and play. So may mga minodify kami dyan sa bracket na yan para magkasya yung caliper ng race power na yan. So ang rotor natin is VRX. Rotor disc niya. So, ito, galing pa to ng Malaysia. Pinasadya niya talaga to. Pina-order niya sa amin to. Kung napapansin nyo yung fairings natin, ibang-iba yung itsura daw. So ito yung fairings na dinidikit lang from Thailand Moto Saa. Kasama yung windshield. Yes po mga ka-Z1 Nation, pumupunta pa po si Boss Arch sa ibang bansa to discover new product and innovation para sa inyo. Kaya naman ang body kits ng X-Max ay maingat naming kinilatis at pinili para masiguradong kalidad lagi ang aming produkto at serbisyo para sa inyo. Tapos kung kapansin nyo, Boss Arch, ano to? So ito ay POSAS stabilizer.
So anong ginagawa niya strut bar, Boss Arch? Ang X-Max niya po kasi sa sobrang haba ng shock ninyo, gumaganong po yan minsan. Iba ang play. Minsan tumatabingi, minsan tumatabingi sa kaliwa, minsan tumatabingi sa kanan. So kung meron kayong X-Max, piliin nyo maglagay ng mga strut bar sa unahan, sa gitna, at especially sa likod. Ang isa pang notable upgrade na ginawa namin dito na tuwan-tuwa kami, yung manibela. Even ang stock handlebar po ng X-Max ay adjustable. Ang advantage ng bagong handlebar na kakabit natin ay mas dagdag ng comfort. Bakit kamo? Dahil di hamak na mas may dagdag na height ang bagong handlebar. Kaya mas malapit ito sa driver. Wala nang ngawit at mas komportable na ang biyahe. Ang panibago, lapit masyado ng manibela niyan. Yung akin kasi nakabante pa konti. So ito yung nilagay natin sa X-Max natin, yung smoke na comfort seat for X-Max. Tapos naglagay din tayo ng sandalan. Ito naman, pakita ko sa inyo yung integrated taillight. So yan yung integrated taillight ng X-Max natin. So signal tayo pag naka-hazard. Ayan. So ganyan yung tsura niyan pag naka-hazard. Signal natin ng left to right. Oh. Yan. So ito ay JPA brand. So kasama na rin dito yung relay pag bumili kayo. Pag di nyo ginamitan ng relay yan, hindi magpapantay yung ano yan, blink nyan. Tapos, bili yung exhaust, GP1 titanium. So, pati yung elbow nyan, titanium. Lintik ang gaang yan. Tapos, kung gusto nyo marinig yung tunog, tara, parinig ko sa inyo yung tunog ha. Menor lang muna. Yan. So, ganyan ang tunog nyan as menor. Di ba? Bombo, di ba? So dito naman tayo sa part na to. So nagulat kami pagtanggal namin nung crankcase cover niya, may design na sa loob. At dahil bulky ang stock crankcase ni Sir, partneran natin yan ng CNC cover at flat transparent na air filter. Tara, pakita ko sa inyo paano gumagana yung ilaw. So sa unahan, pag pinindot mo yan, ayan. So nakababa lang siya. Yellow bottom, dalawa. Ngayon, mode 2 niya, yun. Full color, yellow, tsaka white. Ayan. Ano kaya next mode na to? Yun. So yung dilaw, nagiging white. So dual LED pala siya sa baba. So ayan, nakatutok siya. Ayan. Tapos next natin ay, ayun na. High beam. Galing lakas So may blinker mode dyan, alam ko 2 beses lang. So blink tayo. So yun, full blink. Next is, alam ko magsasalitan yan. Ayan. Ngayon kung naka-activate yung yellow, tapos nag-blink ka, ayan, ganyan ang mangyayari. Pag nag-mode 2 ka, ayun. Ngayon, kung ayan, yung pinakamahina, magbe-blink ka, pwede pa rin. Utol, kamusta yung motor natin? Tapos nagawa na ni Boss Art. Tapos ang dami niyang binago yung upuan, nilagyan niya ng sandalan para kapag aangkas ako, meron ako sandalan sa likod. Tapos ginawa niya rin yung muffler, ginawa niyang titanium. Tapos ang ganda niya, ang laki niya. Kumbaga hindi mo na makikilala yung motor. Tapos iba na rin yung kulay niya. Tapos huwag mo na ipapahiram to sa iba. Ang daming ginawa dito, tapos ang mahal pa. Another successful X-Max build mga ka-C1 Nation. Pagdating sa X-Max build, ay hindi na po baguhan si 01 Moto. Pumunta ako dito sa 01 Moto para matanong at ma-assist ako kung ano talagang shocks na pwede sa akin. Kung sinalubong ako at in-assist ako agad. Recommended talaga dito sa 01 Moto. Sobrang nasa-speechless ako kasi halos lahat ng nirequest ko kay Boss Art. Kahit through video call lang kami nag-usap about dun sa mga gusto ko ipabago dito. Sobrang mas nag-exceed pa siya sa expectation ko. Kaya para sa lahat ng X-Max users dyan at nagbabalak mag-upgrade, kami ang bahala sa inyo. At kung gusto nyo ng ganitong build kagaya kay Sir, naku, walang problema. Iba talaga sa 01. Kayo ang number 1. Thank you!